Ops, walang mayordama dahil hindi uso ang mayordama na patakaran dito. At saka wala rin ginawang libro na ang patakaran ay mayordama. Okay, meron na naman tayong imumuestra uli ng mga lumang labanan sa pagitan naman ito ni Willie Tukuran at saka ni Meliton. Okay, ito. Itong dilaw ang kay Willie. Ito namang blue ang kay Meliton. Unang sulong si Willie, tumira ng 313. Yan. Tapos nag-115. Then, nag 116. Sinubo. Real. Yan. Common na opening. Tapos, tumabi. Nag 16-13. Nag 340 naman agad. Kadalasan, 5-1. No? Pero, iba naman ang kay Willie. Ito naman ang tinira niya. Nag 6-1. Yan. Pagkatapos, nag 5-1. Okay. Pumasok doon. Nag 116. Nag 9-5. Nag 5-1 naman. Nag 115. Ayan. Isinubo. Alam mo itong pangkakain, no? Ito yung pinangkain. Umatras. Yan. Pagkatapos tumira ng 5-1. Nag 9-5 naman. Pagkatapos tumira ng 10-5. Yan. Saka ngayon sinayang. Dito. Sinalo. Kumain dito. Yan. Position pa rin. Naka-real pa rin. Pagkatapos tinirahan naman ng 11-7. Yun. Saka naman ngayon pinakainan dito. Kumain. Tapos ganyan. Nandyan pa rin yung real. Nag 5-1. Pagkatapos tinira ng 215. Pag tira ng 215, binanata naman dito. Saka naman yung sinayangan dito. Hinayaan, tinira dito. Yan. Siyempre kakain. Pagkain dyan. Ganun nangyari. Saka naman tumira ng 8-3. Yun. Sinayang. Pag sayang, hinayaan lang. Ginanon. Pumunta dyan. Tumira dito. Saka ngayon dinalawa, pinakainan. Yan. Pagkatapos gumanon, saka tinira dito. Okay. Pag tira doon, saka naman tinira dito ng dilaw. Yun. Pagkatapos tinirahan man dito ng dito ng blue. Tapos tinirahan dito, gumanyan, umatras, binanatan dyan. Yun. Saka naman ngayon binanatan dito. Yan. Pagkatapos tumira dito. Pagtira dyan, pinakainan kagad dito. Yan. Pagkain dito, gumanon. Tapos, saka naman ngayon sinayang dito. Yan. Di siyempre, tatakip. Pagkatapos ginanon. Walang ibang pwedeng itira. Nag 16-13. Tapos, saka naman nilagay dito. Pagkatapos ginanon niya, okay, sinayangan naman ngayon dito. Yan, ganyan. Pag tira doon, ang ginawa naman, binanatan dito. Pagkatapos kumain dito, yan, saka naman ngayon, tinira dito. Yun. Sa ganyang formada, tabla na yung resulta. Kahit anong gawin, hindi na kaya kabulin. Yan. Hindi naman yan makukuha sa hindi naman yan mauuwi sa puzzle. Gano'n. Pagkatapos ganyan, pag sinayang, hahayaan lang, dama. Kaya tabla. Okay. So, ngayon naman, ibalik natin. Doon naman tayo ngayon sa daldalan. Lagyan natin ng konting daldal kung bakit naging gano'n yung kanilang mga tira. Okay, ayusin ko lang Okay. Dama daldalan na naman tayo. Alright. So, para sa mga baguhan to, siyempre sa mga beginners. Pero kapag sa mga magagaling, yung mga class A, hindi na nila kailangan to. Maring alam na nila to. Okay? So, eto, 313. Tumira si Willie ng 313. 115 yung kalaban. Si Meliton. Nag 116. Sinubo. Yan. Mga ordinaryong opening pa lang muna. Tapos, nag-real. 414. Tumabi 16-13, nag 314. Yan. Eto, sa mga ordinaryong opening, kadalasan 5-1 talaga yung pinangbubukas. Sa 5-1 kasi, ang daming kalaban na kung saan puro balansi pa, puro walang lugi. Pwedeng sumubo dyan, labanan yan. Pwedeng mag 6-1, labanan pa rin. Pwedeng mag 5-1, puro mga labanan pa rin yan. Ngayon ang ginawa ngayon ni Willie, nag 6-1. Yan. Itong ganitong opening, 6-1, ito. Hindi ako nagdadala niyan, ayoko magdala niyan kasi hindi ko kayang suportahan dahil wala akong libro nito. At saka wala pa akong nakitang may libro na yung nag 6-1.
Ewan ko lang kung si Willie may libro siya nito o maaaring sarili niya ng gawa. Kasi alam nyo, kapag ka ang isang player, umabot ka na sa pagiging level ng Grandmaster, katulad ni Willie Tukuran, katulad ni Joy Pagadian, kaya na nilang gumawa ng sarili nilang tira kahit wala pang libro na ganon. Okay, so ngayon dito, sa tingin ko lang kahit wala akong libro nito, sa analysis ko lang, ang purpose itong 6-1, para hindi na makaganon. Kontrolado na. Kasi pagka ginawa yun, madadalawa, malulugi ng isa. Okay. So, yun siguro ang nakita ko. Kaya 6-1. Okay, ngayon dito, pwedeng mag 6-1 din, pwedeng mag 8-3. Ngayon, kapag nag 8-3, labanan pa rin yun, malakas pa rin kasi tatlo yung suporta. No? O tatlo din pa kung halimbawa magsasayang-sayang. Okay, ang ginawa ngayon, dito, 5-1 lang muna. Yan, labanan pa rin na. Wala pa namang lugi sa posisyon yan. Saka ngayon pinasok doon. Nag-1-16. Tapos, pwede rin isubo na kagad dito. Pwede rin mag-8-3. Puro mga labanan pa rin. Pero ang pinili ni Meliton, nag-9-5 siya muna. Yan, dyan. Pagkatapos, tumiming din ng 5-1. Yan, pwede rin pumasok dito. Pwede rin mag-8-3 kagad. Pero ito naman ang pinili ni Meliton. Yan, tumira siya. Okay, pagkatira ng 115, binanatan dito. Okay, so nagpaluwag. Siyempre, hindi naman ito pwedeng pangkakain mo. Dadama. Talagang nagpaluwag lang. Ito naman yung tumira. Tumira atras. Yan. Di maluwag na, makakadiskarte na. No? Dito, sa palagay ko, sa ganitong formada, ewan ko lang kung talagang buo ni Willie ito o talagang ginamitan na lang ng practical. Pwedeng practical na siguro yan. O kaya maring buo niya na yan. Okay, so tira ng blue. Pwede naman mag 8-3, pwedeng mag 6-1. Ngayon, kapag kasi nag 8-3, medyo agrabyado na yung blue. Dahil, pwedeng sayangin na sayangin, tatlo yung masasayang. Tapos, dadalawa lang yung suporta. Malulugi. Hindi makapag 8-3. Ganon din kapag nag 215. Pag nag 250 naman, lanse kasi, hindi makapag hindi makapag 215, may lanse. Dadamahan ka agad. Okay, balik ko lang Okay. So, hindi makapag 215, dahil sa lanse. Pag nag 6-1 naman, ganun pa rin, sasayangin ng sasayangin. Malulugi. Kasi dalawa lang yung suporta. Tatlo sila, Okay, maliwanag. Pinakita natin. Kaya, pinakamalakas na tira ng blue dito, ito talaga, tama talaga itong tumira ng 5-1. Kasi kapag gumanon, may pang-suporta, pwedeng takpan, pwedeng sumabay, pwedeng gumanon. Okay, sa malaking suporta. Kaya, pag ginano naman, may pang-gano naman. Hindi agrabyado. Okay, so sa ganyang formada, ang ginawa muna ni Willie, tumiming muna ng 9-5. Yan. Pagkatapos sa katinirahan ng 10-5, pwede rin namang iganon. No? Okay, pero ito ang pinili ni Meliton. Ganyan. Ito naman, sinayang kagad ni Willie. Dahil sa tingin ko rin, kapag hindi ginawa ni Willie, halimbawa tumira ng 5-1 or parang nasa lalakas yung posisyon naman ng blue. No? Okay, kaya ang ginawa, sinayang niya na muna kagad. Para sa kaginanon, marangan, ginanon. Tira ng dilaw. Hindi muna tumira dito. Siguro inisip ni Willie, baka pasukin dito. Dahil nakaposisyon to. Balik ko lang kaya ang ginawa muna, tinimingan muna ng 11-7. Ayan. Ngayon, tingnan natin maigi. Kapag nag 215, siyempre lugi. Malulugi, walang suporta. Okay, balik ko lang, Ayan. Ngayon, kapag halimbawa naman na nag 8-3, yes, pag nag 8-3, pwedeng gumanon. Yan, pwedeng gumanyan. Tapos iipitin doon. Maaari din yun. Okay, balik ko lang Okay, ang ginawa ngayon dito, siguro sa tingin niya na maaaring pinakamalakas na depensa, pinakain lang. Kasi pag dito naman, walang pang-support. Okay, balik ko lang Okay, itong ginawa, itong tinira sa akto ng laban. Tinira yan. Okay, pag tira, di siyempre, nakita niya, nakaposisyon na yung blue. Pag tinira dito, hindi pa rin agrabyado kasi may suporta. Okay, ang ginawa, timing muna ng 5-1.
O, hindi naman makapagpasubo rito kasi nawala na yung bato rito. Okay. Ang ginawa naman ngayon, tumira ng 215. Yan. O, na, okay, sa 215 kasi, dito kapag ka nag 215, yan. Pag pumasok dito, lanse. No? Kasi hayaan na yan, 8-3 lang. O. Pagkakain, gaganon yan. O, obligado yung 3. O, kakain, 1, 2, 3. O, pagkakain 3, dadama to. 1, 2, 3, dadama rito. O, matatalo. O, balik ko lang, ha. Yan. O, yan. So, hindi pwedeng sumayang. Dito siya sumingit. Yan. Para kapag ka gumanon, o, di gaganon lang yan. O, malulugi. No? O, balik ko lang, ha. O, so, ngayon, hindi rin pwedeng maitira to. Malulugi din. O, anong gagawin? Eh, siyempre, itong pagkakain para hindi makapasok dito. O, pagka ganyan, siyempre, aatras, kain. Sasayangin ka agad yan. Eh, walang suporta eh. Natural, iiwas. Pag iwas, o, yan, dito na. O, malulugi. Okay, hindi tinira yun, ano? Parehong magagaling eh. Balik natin, ha? Okay. Yan. Okay, so ang ginawa ngayon dito, sinayang, nag 14-15. Hindi naman pwedeng takpan kasi may kasunod dito, wala na, matatalo. Balik ko lang, ha. Ngayon, kapag ka iniwas naman, ay baka pumasok naman dito. Ito to. Dito, baka dito naman pumasok. Pag dito, natural, ipapakain to. Pag pinakain to, gumanon, may magkakaroon ng bahaw. No? Okay, magkakaroon ng bahaw. Pero, igaganon, may pangganon naman. O, ngayon, pag kinain to, makakainan ng dalawa, kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, lugi ng isa. Okay, balik ko lang, ha. Okay. Yan. Diyan ulit. Huling tira. O, sinayang. Sabi ko, hindi pwede ito. Kasi papasok dito. Ngayon, kapag ginano naman, mapapasukan naman dito. Ayan, pinakita natin kung anong magiging solution ng kalaban. Okay, susubo lang, pero malalansi siya dito ng dalawa. Kaya, sa ganyang pormada, ang pinakamalakas na, hindi naman pwede sumabay dito. Kasi papasok dadama, mauunahan. Okay, so ang ginawa, hinayaan lang. Yan. O, di pag tira ng ganon, titira ngayon dito, kumain. O, di, delikado pa rin to, hindi makaganon. O, malulugi ng isa. O, kaya ang ginawa ngayon, pinabayaan na lang. O, ginanon na lang muna. Yan, A3. Pagkatapos sa na ngayon sinayang. O, pag sayang, ginanon naman. O, pagkakain, o, dyan na. Tira ng blue. Okay, dito, pwede namang tumira dito. Tingin ko, labanan pa rin siguro. O kaya dito. Pwede rin naman siguro. Pero ang ginawa, pinadalawa to. Kumbaga, nanigurado na lang, no? Na position. Ayan, ganyan. O, walang lugi. Pero position dito. O, kaya ang ginawa, tinira mo na itong 12-7 para maharangan to. Kasi kapag pinaatras ka agad, pag pinakain ka agad dyan, ito, real na dito. Madidelikado. O, balik ko lang, ha. Inunahan mo na ito. Yan. Pagkatapos, saka naman ngayon tinira dito. Yan, para may, hindi na makapasok to, para may reserva kagad. Inatrasan. Yan, ganyan, no. O, pagkatapos, tinira ng 5-1. Okay. Ngayon, sa ganyang pormada, parehong may reservang pakain. May advantage kasi yung ganito yun. Yan, may reserbang pakain. May reserbang pakain. Ano kasi yan, ang advantage niyang mga tinatawag nating reserbang pakain, pagka binilang mo na masasakto ka, pwede mong ipakain. Okay, pagka nabibilang mong masasakto ka sa pagpapakain, pwede mong hindi pakain. Ganun yun. Yun ang purpose. Ngayon dito, ang ginawa ni Willie, hindi niya pinakain. Ginanon niya. Yan. Kumbaga, nilagyan niya ng banta to.
para hindi to makagalaw. Kasi kapag ka gumanon, pwedeng gaganon siya or pwedeng ilalagay dito. No? Okay. Kapag ka kaya ginawa, pinakain to. Yan. Siguro nakita na tablahan na. Kaya ganyan na lang ginawa. Nilagay na lang sa panablahan. O sinayang naman yun dito. Kasi pag dito lalabang eh. No? Pwedeng lumamang yung blue. O ginawa dito naman. O tinira to. Inalis dito. Kaya para makontrol to. O talagang ito lang ang pwede mong itira. O ginanon. Hindi pa naman pwedeng sayangin dito. Kasi hahayaan lang, iiwas lang to. O, tumaming muna rito. Wala nang pwedeng ibang itira. Ito na lang. O, pagkatapos saka to sinayang. Yan. Ngayon, kapag ka umiwas dito, tapos dinala mo doon, tablahan pa rin. No? Kahit pumasok sa dito kasi maaaga yung gitna. Ito, pag dumama rito, pwedeng hayaan na lang ipakain. Okay, balik ko lang ha. Kaya siguro dahil nakitang tablahan din lang. Pinakain na lang ito para mabilis na tablahan. Para wala nang sakit sa ulo. Yan, ganyan lang nangyayari. Yan. Dito na. Sa biglang tingin, akala mo parang puzzle na, no? Pero hindi mauwi sa puzzle. Yan, ganyan lang mangyayari. Pagkatapos, ginanon. Pagkatapos ginanon. Tapos ginanon. Kahit sayangin pa yan, gaganon. Gaganon lang yan. Pagkakain dito na kaya, tabla doon sa labanan. Okay? So, bago tayo, hanggang dyan lang muna, no? Pero may parto yan. Bago tayo magpaalam, shout out muna. Okay, shout out natin itong si Noel Valdehuesa ng Olongapo City. Yun. Kay Donji Vangis ng Kidapawan City. Alright. Dito naman kay Ben Damulo. At dito naman kay Joselito Batulan alias Kuya J sa Dama Legend. Alright. Dito naman kay Rick De Los Santos. At kay Jesus Kaga. Nagre-requesto na dapat daw ang gamitin nating board yung chessboard or yung damat na board. Okay. Shout out din dito kay Ronnie Serna, ang ating kaibigan dyan sa Mindanao. Sa mga hindi nakakaalam, itong si Ronnie Serna ay magaling to. Palagay ko, malapit na to, sa mga level na rin to ng Grandmaster. 4 na beses kami naglaban, hindi ako nakasagot kahit isa. Dito naman kay FJR Abregana. Okay. Kay Ruben Gaong ng Tagum. At dito naman kay Juven Tagulimot. Alright. At sa ating kaibigan naman na si Oscar Amakin ng Panglao, Bohol. Okay. Dito na tayo sa mga YouTuber katulad ni Dama Maestro. Okay. At dito naman sa ating isa pang tagasunod na si Pinoy Dama Channel. Alright. Okay, so yun lang muna ang may shout-out natin. Yung iba kasi nakalimutan ko na. Comment na lang para maalala ko uli kung sino pa yung patuloy na nanonood sa atin. Okay, maraming salamat sa inyong oras.